good day sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating channel na Mercado Official po. Bago tayo mag-umpisa sa ating pag-usapan mga kaibigan ay shout out muna tayo kay Gadisis Game Farm, Negros Occidental, Ramiel Basco, Albert Mojado, Jan Agustin Mojado, Marvin Turlao, Kalubian Lite, Rico Bactol, Caloocan Lite, Kapukan Lite, at saka itong si Philip Gabisay, at saka sabi niya mga kaibigan daw niya sa Jimenez, Misamis Occidental po. Good morning sa ating lahat po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan ay hindi ko na sana ito sagutin, pero talagang may nagtanong kasi kahapon mga kaibigan na pag-usapan ko po na banggit ko na naman po yung MIB, about sa MIB kasi na may nag-ano kasi mga kaibigan na nalo daw siya sa Innerbon B12 na naman po. Kasi Innerbon B12 pwede naman itong parisan mo ng Innerbon to B22. May nagsabi sa akin mga kaibigan, ano ba daw yung B22? Yung powder ba o yung tablita? Yung pare sa Rubicon mga kaibigan, ayun ang tablita. Pero yung gumagamit ka ng wheat feeding po, yun ang B22 powder mga kaibigan. Talagang kinaklaro ko lang ito mga kaibigan kasi kahapon may nagtanong na naman na ano ba daw ang MIB? Ang MIB mga kaibigan dito ay injectable vitamins po mga kaibigan. Injectable vitamins na ito ay matagal ko nang ginagamit ito. Kasi dati mga kaibigan, pag magkondisyon po tayo, dalawang pinagpipilian natin. Pag sinasabing wheat feeding mga kaibigan, ay magagamit ko talaga yung MIB kasi sa wheat feeding mga kaibigan, di ako gumagamit ng mga multivitamins po. Pag multivitamins naman ang ginagamit ko mga kaibigan, ay talagang puro tablita lang. Wala ring MIB mga kaibigan, kaya yun lang po. Kasi sa wheat feeding po mga kaibigan, ang ginagamit ko talaga dyan ay yung sa maintenance weekly po ay itong Tiabix, at saka kung hindi Tiabix mga kaibigan, Complexor, magpili lang ako dyan. Pero sa last 3 days before the fight, ang ginagamit ko dyan mga kaibigan ay MIB po, 0.3 lang mga kaibigan. Kasi itong MIB mga kaibigan, ginagamit ko lang ito sa kung ako ay mag-breeding mga kaibigan. Ito ay tinuturo ko sa broodcock po or broodstag man. Kasi ito ay testosterone vitamins po ito mga kaibigan na nagpapa-enhance ng isang testosterone level ng isang broodstag mga kaibigan na talagang magana siyang kumasta po. Yun ang ginagamit ko mga kaibigan. At saka pang last 3 days for the fight. Kasi ito kasing MIB mga kaibigan, dati ko pa ito na-experience nung una pa, siguro mga 90 siguro yun. Hindi ko alam mga kaibigan na sa kasagsagan ng conditioning ko, may dumating sa area ko po, kaibigan ko na ulon, MIB ang i-inject mo para ako mga kaibigan ay nakapagamit na ako ng Complexor weekly. Hindi, doon ka na lang nilagay sa mga kaibigan kasi tayo naman ay pagbago yung inurso sa atin na sinasabi sa ating kaibigan, talagang i-testing natin yan mga kaibigan para naman, baka naman yun lang ang makapagbigay ng magandang mga palo o panalo sa ating manok. Hindi, itry natin po. Kaya nung testing ko mga kaibigan, 0.3, last 3 days for the fight, nako, super ang manok mga kaibigan. Grabe pumalo po, kaya yun ang ginagamit ko. Pero sa last 3 days before the fight lang po ginagamit ko yun. Pero sa kasagsagan ng breeding mga kaibigan, 21 days conditioning, ang ginagamit ko dyan ay yung Complexor at saka yung Tiabix po. Pili lang kayo dyan mga kaibigan. Talagang napaka-effective po. Kasi hindi ko na sana ito banggitin, pero talagang mapag-usapan pa rin mga kaibigan kasi may magtanong ano yung MIB, paano gamitin, paano? Siyempre, hindi naman tayo makapaghindi sa mga subscriber natin. Kahit nanonood mga kaibigan kasi may kahit sa tubig sa 3 days for the fight na pakain na ibigay, talagang may magtanong po kasi hindi po yan matanggihan mga kaibigan kasi tayo na may nanggaling dyan. Talagang nalilito tayo kung ano ba talaga ang dapat po. Kaya bilang isang, hindi naman tayo, mga kaibigan, sa atin man ay sundin man nila o hindi sundin, ay masaya pa rin tayo doon mga kaibigan, katulad ng mga gilid-gilid na mga tablitang ito, Innerbon B12, pero nakapagbigay ng mga kaibigan, championship sa ating mga kababayan po. Napakasimple lang ito mga kaibigan kasi napakamura lang. Pero pag first time mo itong ginamit ay talagang mamangha ka mga kaibigan, totoo yan. Hindi ito istorya lang, talagang totoo ito mga kaibigan. Yan lang mga kaibigan, yan lang po ang ating mapag-usapan.
na itong MIB mga kaibigan ay ginagamit ko lang ito sa last 3 days for the fight. Sigurado ako mga kaibigan, sa susunod na naman ay may magtanong na naman dito po. At saka may isa palang comment mga kaibigan na sinabi niya na sir, ang ano daw, ang manok daw, hindi na daw importante i-train mo pa yan, di katulad ng aso o pusa. Nako, hindi naman tayo nagkamali, hindi ko naman sabihin yung nagkamali ka kaibigan, pero ang dami na po mga big time handler po na kung hindi effective yan, hindi na tayo magkahig sa manok kasi ano na hindi naman yan matrain yung manok. Pero alam niyo po, napakalaking ano yan mga kaibigan, lalo na yung supply pin, yung ibangga mo yung manok, o sila nang bahala dyan. Pero pag matuto ang isang manok mga kaibigan na paano pumalo sa ire, palagi mo yan ginagawa, ay talagang ano ka po, talagang alanganin yung manok mo kung makontra sa mga medyo na-train mga kaibigan. Nako, yun lang pumapalo sa ire. Pag hindi mo tinitrain yung manok mo, nako, talagang sablay ka dyan mga kaibigan, totoo yan. Yung catchcock, napaka-importante yun kasi yun ang ginagamit sa manok mga kaibigan. Matuto silang magtimbang kung paano pumalo sa ire po. Yun ang pinaka-importante, lalo na sa Pilipinas, ang ginagamit natin ay medyo long knife. Ako, napaka-importante po ang training ng isang manok mga kaibigan. Marunong silang magplasta ng palo at saka accurate na palo, badiin na palo. Talaga praktisan mo yan mga kaibigan. Kung hindi praktisan, hindi na tayo mag-training ng sa 21 days conditioning. Hindi na tayo mag-training sa manok natin ng kahig kasi yun ang isa sa mga advantage mo mga kaibigan. Yan ang pinaka-real talk dyan. Totoo yan mga kaibigan. Yun lang po. Good morning sa ating lahat po.